Hi guys! Kumusta kayo? Nandito na naman ang inyong aten. Charot. Ito, meron ako ditong mga gulay. Talong at ampalaya. At meron din akong kangkong. Ang mga ito ay pinitas ko sa aming garden. Wala kasi kaming pang-ulam ngayong araw, kaya namitas ako ng mga gulay. Napakalaking tulong talaga pag mayroon kang mga tanim-tanim na gulay sa inyong bakuran. Kaya kung ako sa inyo ay magtanim na rin kayo sa inyong mga bakuran. Mga te, ayan, magagayat na tayo ng ating mga gulay dahil magluluto ako mamaya ng ginisang gulay, syempre. Ginisang gulay lang naman ang alam kong lutuin, char. Pero sa totoo niyan ay mahilig po talaga kami sa gulay, kaming mag-anak dito. Mahilig po kami kumain ng gulay, lalong-lalo na po ako. Wala akong inuurongang gulay. Because gulay is life, sabi nga nila. Dito sa amin, ganito po ako magluto ng gulay. Pinaghahalo-halo ko po ang mga gulay. Isang lutuan. Agahan, tanghalian, hapunan po. Ganon. Pero dahil napakalakas kong kumain ng gulay, hindi po ito nagkakasya hanggang sa hapunan. Kaya tama lang na ipinanganak akong isang gardener, charot. Dahil napakatakaw ko sa gulay. Sa totoo lang mga te, habang nagagayat ako ng gulay, gutom na ako. Gusto ko nang kumain. Nabubusog na lang ako sa tubig, inom ng inom. Dahil hintayin ko muna yung gulay para madaming aking makain. Dahil sa totoo lang, aminin nyo, diba, pag kumakain tayo na walang ulam, parang kunti lang ang nakakain natin. At saka parang nagugutom tayo kaagad. Mabilis tayong magutom mga te pag wala tayong ulam, diba? Ayan mga te, kunting kimbot na lang ay matatapos na tayo sa paggagayat ng ating gulay. At ngayon ay atin na po itong hugasan dahil syempre kailangan nating hugasan ang ating mga kakainin. Konting hugas lang at saka yung pinahugasan ng ating talong at ampalaya ay dyan na rin natin huhugasan ang ating kangkong dahil malinis naman po yan. Ayan mga te, magluluto na tayo. Maglalagay na tayo ng mantika. Ito po ay mantika ng baboy. Dahil marami po kayong mantika ng baboy, tapos lagyan lang po natin ng bawang. Wala na pong sibuyas dahil wala pong pambili. Ayan po, isinabay ko na po ang talong at ampalaya dahil mabilis lang naman po yan maluto pareho. Tapos, lagyan na po natin ng konting toyo. Konti lang po dahil ayoko po ng maraming tuyo. Dahil wala po tayong kamatis, kaya lagyan na lang po natin ng tuyo. Sa totoo lang po, pao po ay nagigisa ng pakbit. Hindi ko po nilalagyan ng tuyo, kamatis lang po ang nilalagay ko. Saka ko na po nahalo pag nilagyan na po ng tuyo para hindi naman po masyadong pumait ang ating ampalaya. Pero dahil wala tayong kamatis, kaya tuyo na lang. Pero pwede rin namang maglagay ng kamatis at tuyo. Nasa sa inyo po yun kung ano po yung gusto niyo. Lagyan na po natin ng asin at betchin. Konting betchin lang po. At kaunting tubig. At pagkatapos po niyan, ay atin na pong tatakpan hanggang sa kumulo po ito. Hihintayin na lang natin maluto, then ilalagay na natin ang ating kangkong. Hinili po natin ang pagkalagay niyan para po hindi po siya ma-overcook. Tapos, takpan lang po natin ulit ng konting minuto. Ayan mga te, luto na po siya. Thank you for watching. Bye!